Mot hindi takot matalo sa mga bago. Shay bibigyan ng matindi si Kilan. At Glock 9 mas unang narinig si Andrew E. kaysa kay Francis M. Alamin natin ang mga yan, so tara. Sa mulingang paghaharap ni Looney at Mot, napag-usapan nila about sa mga bago. Kung papayag daw ba si Mot lumaban sa mga bagong gutom. Ayon nga kay Mot, walang problema daw sa kanya. Kung halimbawa magkaroon ng offer ka for a small room battle, tingin mo, bibigyan mo ng chance yung isa sa mga baguhan yan. Pwede, Kaya mo siguro ba? pagka, parang, kaya naman yun lalo pagka gusto mo rin yung MC, parang pakiramdam ko ganun eh. Pero tingin mo malaking sugal ba yun sa ano mo? Siyempre, undefeated ka, di ba? Maraming gustong pugutan ka ng ulo, lalo sa mga baguhan. Oo, di ba? yeah. Oo, Lahat may hindi target naman, sa... marami kang target sa likod, di ba? Paano ba tinitingnan niya yung mga ganyan na ano? Mas, tinitingnan ba mas advantageous ka ba pag yung kalaban mo ay mas mataas sa'yo o mas gutom sa'yo? tingin ko mas Saan ka mas nahahasa? Or saan mas lumalabas yung prime na mo? siguro yan pagka mas mataas talaga sa akin yung kumbaga, lalo pagka sa public opinion, parang ikaw yung Ikaw yung underdog. dehado. Ganun. Parang dun mas lumalabas eh. Pero yun ganun, yung pagkabaliktad naman, yun, parang sobrang nakakaalanganin nun na Pero maganda rin siya kasi pwedeng, hindi mo i-underestimate din yung yung halimbawa nga ganun, may mga kalaban kasi small room na bago ang MC. Pero may isip mo na rin agad na tangina, pag alam mo yung posisyon mo na tangina, pwedeng mas gumana talaga siya. Mas parang feeling ko kasi sa sa crowd ng ng fan ng battle rap dito sa Pilipinas, parang ganun eh. Di ba? Parang yung mga underdog parang mas madali nila nakukumbinse. Lalo pagka meron silang piyesa na mako-convince nila yung crowd na basta ang lakas ng dating pagka nakukuha nila yung So sinasabi mo ba na may posibilidad ba na makita ka na bumatel ng hindi ganun kalaking pangalan sa mga small room? Hindi yun, kumbaga, hindi posibilidad. siya imposible sa akin. Kumbaga naglalaro din siya sa utak mo. Alam mo naman natin na maraming gustong tumalo kay Mot dahil instant sikat agad pag ikaw ang unang tumalo sa kanya at achievement itong maituturing. Sa kabilang balita naman, Shay at Kila na nga ang maghaharap sa semifinals ng isa boy tournament at ayon nga sa live ni Shay, bibigyan niya si Kilan sa magiging laban nila. Pero yun nga, since nakaabot tayo semis, andito na, ando na eh. Ha? Asa semis na tayo eh. 10 seconds to Iano hit. na natin. Bibigyan natin si Kilan. 5. Umabot na tayo semis eh. Hindi tayo pwedeng magano nang sa semis. Hindi natin pwedeng pabayaan na At sa huling balita, alam naman natin na isa si Francis M. sa mga naging impluwensya ni Glock 9 sa mundo ng musika. Pero ayon mismo kay Glock 9, mas nauna niyang marinig si Andrew E. kaysa kay Francis M. Kasabayan po ba si Kuya Kicks talaga tsaka si Kuya Drew o medyo mas nauna ng konti si Kuya Kiko? Paano po ba ang setup ng mga panahon na yon? Kung hindi ako nagkakamali, parang nauna kong narinig si Andrew E. Si Sir Andrew, no? Narinig ko siya. Yan, yung mga humanap ka ng pangit, yan. Yung mga theme song ng pelikula niya, Alabang Girls, Huwag Kang Gamol, ganyan. Mahal Kita, mga ganyan, diba? Before Cold Summer Nights po ito. Before Cold, I think, tama ba? Hindi, I think yung Cold Summer Nights baka magkasabay. Halos. Hindi ko maano or nauna ng konti si Sir Andrew, mga ganun.
Or baka vice versa, hindi Kasi ko sir, masabi. nagbe-base lang din po bilang mga listener lang din po ng OPM Rap. Parang Oh, hindi, syempre yung age natin Opo. magkaiba, di ba? Ako, kumbaga oo. nagbe-base lang din kami sa kumbaga yung mga ilang public statements like si Kuya Drew daw ay parang dating apprentice ni Kuya Kiko o parang ganun yung Hindi ko na story. inabutan yung mga time na yon. Ang basta alam ko yan, bumibili ako ng sa bayan pa no sa palengke, may tindahan ng cassette tapes no, pero mga legit na cassette no. Yeah, po. Wala pang piracy nun eh. Bibili ako ng humanap ka ng pangit na cassette ni Andrew E, ng Christmas album ni Andrew E, ng ganyan, ng soundtrack ng pelikula na Na may rap ni Kuya Drew. Andrew Ford Medina, Mhm. mga ganyan. So isa yan sa phase. Isa yan sa phase ko. Nung una meron pang ang uso ng mga pormahan na yun. Kaya minsan pag makita mo din siguro sina Sir Andrew, yung pormahan na naka-cycling pants, tapos naka-rubber shoes, Maikli. white socks. Oo. Pero yung pangbaba, brother, pang bisikleta na cycling. Mhm. Tapos t-shirt na puti, kung meron yung mga loud print. Tapos yung cap na yung mga ang usong cap noon hindi pa yung mga mga parang NBA or baseball Parang pagka naka Boy London cap ka, medyo pangdiinan yun. Boy Meron London. akong may classmate ako no second year high school na medyo may kaya naka-Boy London yun. Sabi ko, Chong, pwede ko bang hiramin yung cap mo kasi may contest mamaya sa gymnasium So yun, doon sumasali ako. Anong contest na? Rap contest na to? Hindi, Oh, para hindi siyang pa. para siyang jingle making. Jingle Ganun. making. So ang ginamit ko nun parang mahirap maging pogi pero pinalitan ko ng mga lyrics tungkol sa parang save our mother nature, parang Mga ganyan. kalikasan bars, mga ganun. Kalikasan bars, mga ganun. So, yun yung phase ko until nadinig ko yung rap is Francism. Hindi ko medyo na rin ng memory ko no dahil siguro sa edad. Hindi ko alam kung yung taon ng rap is Francism ako ay 4th year high school o 3rd year high school. Yun na yung mga doon ko nakita, grabe yung intindi nun parang ganun parang narinig ko na yung mga praning, ganyan yung mga praning, tayo mga Pinoy, man from Manila. Sabi ko, pwede pala yung mga ganun. So, doon na. So kay ba mga koy, sino ang una niyong napakinggan? Si Francis M. ba o si Andrew E? At kung may deserving na makalaban si Mot na bago, sino kaya ito? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba. Mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.